po. So ayan, magkasama kami ngayon ni Kuya Fernando. Mayroon tayong pupuntahan doon sa isang Ampalaya Expert. So pupunta tayo ngayon doon kila Pastor Adam. At hindi mo ayan, tawid na kami ng tulay. Ito inaayos. So hindi pa ako nakapunta doon kila Pastor Adam. So ayan, yeah. Ayan. At ngayon pa lang tayo makapunta mga kasi farming. So pupuntahan natin yung kanila pong ampalaya. So napakaganda kasi ng kanya pong mga bunga ng ampalaya. So ngayon makikita po natin yung kanya pong ampalaya at titingnan po natin kung ano-anong mga kanyang ginawang paraan. So tatanungin po natin yung mga diskarte niya kung paano po mag-alaga at magpabunga ng mga ampalaya. So muli guys, kita-kita na tayo doon kila Pastor Adam. So ayan. So ayan po guys, nandito na po tayo sa area kung saan malapit na tayo dito sa atin pong Ampalaya Expert. So ito yung kanya pong tricycle ay punong-puno ng ampalaya at lalapitan na po natin ang atin pong napakasipag na pastor. Ayan, siya po si Pastor Adam, siya po ang ating ampalaya expert. So silipin po natin yung kanyang ampalaya. So ito, wow, ang laki ko. Mas malaki pa sa braso. Ayan, ito parang ano to, pang similya na ito. Alam na nakita na hindi lang nakita iba yan. So ito ilang basket oh, isa, tapos mayroon pang tab, dalawang basket, tatlo, apat, lima, isang tab. So ito pa pala, dalawa. Ay naku, bulag. So dami. Tapos yung ampalaya niya, kita niyo naman po, gaganda. So ayan, katamtaman po yung laki. Ayaw na rin nila ng malalaki. Oo nga. So ngayon, hindi lang po ampalaya ang mayroon po sila. Ito po talagang, ito mayroon po silang mga alagang baboy. Napakarami. Ilan ba ito? 10 piraso. So ito naman po yung auntie ni Mrs. Yan, siya naman po yung eksperto dito sa pag-aalaga ng baboy. Yan, yan ang asawa po ni Pastor. So yan, kasama natin. Ito yung aking gwapong kapak-nurse. Kaya Fernando. So ayan oh. Ilang ano na po ito? Ilang buwan na po? Ewan ko ba ito? Ilang buwan na? Mag-apat na. Apat na siya no. Malaking blessing po ito, awan ng Diyos. Makaano ng matasang presyo para Sa akin natin, magkano po ngayon? Ang presyo ng baboy ngayon sa tingin nyo ngayon? 140? Yun po, ano po yun? Yung live yun siya, live. 140 per kilo. Dati po, nakabenta kayo ng baboy, mga sa isang piraso, ilang kilo? Maabot ng 92. 92? Wow. 95. So, Hindi rin pare-pareho. Sige. At least ano siya, ay kung abot pa ng 100, mas God bless talaga. Sige, diretso po tayo doon mga kasi farming sa atin pong pupuntahang area. Nandoon po, isusum ko. Yun, yung kanyang ampalaya po. So doon, tatanungin po natin yung atin pong ampalaya expert kung paano niya po pinabunga at pinaganda yung kanya pong mga ampalaya. Purpuhin ko sana. Mm-hmm. Naglagay kami ng abono kahapon.
Naghagis na po kayo? So ayan, may abono pa tayo. Mga farming oh, meron pa tayong nakikitang abono dito. Ayan oh. So dito na po tayo sa kanya pong ampalaya. Itong ampalaya na to ay nakailang harvest na. So ayan oh, kakapitas lang pero ang dami pa rin nakabitin. At ito, marami pang mga maliliit oh. Marami pong mga kasunod. So dito, sige, ikot-ikot muna tayo ng konti bago tayo mag-interview. Yan, mga farming, ginagawa po natin ay pumapasyal po tayo sa mga kapwa po natin magsasaka para po maibahagi yung atin pong pagsasaka, no? So ang atin pong makisig at gwapong pastor, siya po ay gusto niyang ibahagi niya yung kanya pong kaalaman dito sa pag-aampalaya. So sa pagtatanim kasi ng gulay, hindi naman tayo habang buhay na bata. So tayo naman ay tumatanda, kaya pinapasa rin po namin yung amin pong mga konting kaalaman sa pag-aalaga po ng gulay. So para mayroon naman pong kasunod na mag-interest sa pagsasaka. So ayan, ang mga bunga, ang gaganda oh. Ayan. So ito, sige, diretso na po tayo dun. Ayan oh. Ayan oh, mga nagkabitinan lang yung mga ampalaya oh. Ayan, saktong-sakto sa laki oh. Ngayon bawing-bawi talaga. Dami oh. Oh, mayroon pang nagbulaklak, ay may nagdahon pa ng kawayan. Nabuhay yata yung kawayan. So ayan, dito na tayo. Tapos mayroon pa tayo nakitang abono nga dito. So ayan po mga farming, mapansin po natin yung bunga niya ay hindi na po ganong kalakihan yung mga iba. So nakita naman po natin kanina sa tricycle, napakaraming bunga. So hindi lang nga po natin naabutan yung kanila pong pagpitas, pero nakikita po natin ngayon na napakarami pa rin pong bunga itong kanya pong ampalaya. So ngayon siguro ay magtatanong na tayo kung paano niya ba ito tinanim. Sabi ko kanina, paano niya ba pinaganda at pinabunga po ng ganito karami yung kanya pong ampalaya. So ito na po yung ating gwapong kaibigan, gwapong pastor. So ayan. Ayan pastor, baka pwede pong malaman ang inyo pong pangalan. Ako po si Pastor Adam Songalia. So ayan, kayo po ba ay matagal na pong nagtatanim po ng mga ampalaya? Mga pan na rin ho, mga 10 years na. Ay matagal na, mas matagal pa sa akin. Matagal na, mga 10 years na. Oo, grabe. So ano po ba yung mga ibang tanim niya po? Mga iba't ibang klaseng mga gulay na naitanim niya na? Halos kwan na rin. Halos lahat na rin. Bahay kubo na. Bahay kubo na. So lang na ito ang natitira ngayon. ito po ang inyong ang naiwang tanim ngayon. So ayan, pastor, bali tatanungin na po natin para malaman din po ng atin pong mga kaibigan na lagi pong susuporta sa atin pong channel, na gusto pong malaman kung paano nga po ba magtanim ng ampalaya. So paano niya nga po ba na itanim yung ampalaya? Kayo po ba ay nagpunla o diniretso? So anong paraan po ang inyong pagtanim sa ampalaya? Kuan yun, binabad muna namin ng kuan sa tubig ng isang gabi. Tapos kinabukasan nilagay sa tila bago binasa yung tila at hinintay hanggang magputok. Mga ilang mga isang araw po ba bago 3 days siya putok na nakababad sa tila na siya. So tatlong yun po ba ay tuyo na tila o basa yung tila? Kailangan basain mo yung tila. Kailangan basain po yung tila. So yun, pag putok ng bunga niya, itong buto yun, ididiretso na. Itatanim na. Okay. Yun po pala, mga farming. Napakabilis na paraan. So, ibabad muna ng isang gabi. Tapos, ilalagay sa tila na basa. Kinabukasan ng 3 araw. Mga 3 araw yan. Mga 3 araw. Bago siya lalabas yung kanyang bubuka yung buto.
So, ang pagtanim nyo po dito ay tagi ilang ano po, ilang buto? Isa-isa lang. Isa-isa lang. So, ang distansya po ng pagtanim, Parang 75 lang ito. 75.75 cm. 0.75. So, ayan mga ka-farming, yung distansya ng kanya pong pagtanim ay 0.75. So, ayan, dadako na po tayo, Pastor, sa ano. Ay, ito pa pala, tama. Yung pagitan po, yung ano, yung layo ng dito sa ilalim, yung daanan. 3 meters yan. 3 meters. Opo. So, ayan mga ka-farming, malawak pala. Kailangan medyo malapad-lapad pala yung area natin. Tapos ilang ano po pala ito? Ilang puno po lahat ang inyo pong ampalaya? Parang nasa kuan ito. 400 nung pero maraming namatay. Tingnan mo yung bakante. May mga bakante din, no? Napakapaka ng baka. Libre pala yung baka dito. So, ayan, nasa 400 pero estimated po natin nasa mga 300 plus na lang po. 320 na lang. Ganun siya. So, sige, bago po tayo dadako po sa inyo pong unang pag-apply ng abono. Yung pinakamataas nyo na na-harvest na po dito, ilan na po? 100, ilan ba yung Brad? 100, Yung? 118, 128. 128. 128. So, yung 300 plus pala, magbunga ng 128. Tapos yung presyo nun, magkano kaya ngayon? 100. Tapos ako pa yung comprador nun. So ayan mga ka-farming, kung maalala nyo, nag-deliver po tayo sa Puerto. Ako po yung kumukuha nung ampalaya po ni Pastor. So God bless talaga na mahal yung ampalaya yung time na yon. So ayan po Pastor, sige, dadako na po tayo sa inyo pong unang pag-apply ng abono. Pag-apply ng abono, mga 2 hanggang 3 dahon, nagtutunaw kami ng abono. Sa isang 16 liters, kuwan siya, 3 sardinas. Ang dinidilig nyo po? 3 sardinas, itunaw doon sa isang timba na 16 liters. 3 sardinas. 3 lata ng sardinas. Na abono. Oo, na abono. Yun ang tinutunaw nyo sa isang 16 liters na tubig. So, ang pagbuhos nyo po, paano po ba yung inyong pagbuhos dito sa... Pag 2 dahon pa lang, kuwan lang, mga 4 to 5 inches ba yun? Oo, ang layo. Ang layo sa puno. Okay. So, yun po yung unang application. Yung susunod po na pag-apply na abono. Pangalawa, pag apply uli ng abono, makalipas ang ilang araw, dagdagan naman yung kuwan, yung abono. Dagdagan Dagdagan ng isa. Bali maging 4 na. Maging 4 na. 14 pa rin po yun. 14. Okay. So, ang ano po nun? May 1 linggo bang pagitan o Mga kuwan, mga 5 days. 5 days ang pagitan. Tapos yung ilang beses po mag-abono? Yung unang abono, kuwan lang, yung pag nagdilig kami, yung lata ng sardinas, kalahati lang ng lata ng sardinas. Kalahati lang. Isang puno. Tapos nung pangalawa, ganun pa rin, kalahati pa rin kasi hindi pa man malalaki yan. At kuwan na yun, diretso na yun. Yung pag-abono, mga 1 week, abono ka na naman. Abono na naman. Ganun pa rin pag-apply. Parami ng parami. Pero pag umuulan, hindi na kinakailangan Tutunawin. Oo, tunawin. Diretso na siya. Na sa puno. Tapos kung abot na dito, Apo, mga mga 1 kutsara na yung ilalagay na abono. Anong abono po yung inyong nilalagay? Pag malapit na bulaklak, hinahaluan na namin ng 0060 yung itong potas. 0060. So, ang mix po nun, gano'ng karami yung 0060 at saka itong kalahati din. Kalahati rin. Diba, 1 kilong 14, 1 kilong 1:1. 1:1 po. Ayan mga ka-farming yung mixing ng abono. Yun lang po ba? 14 at saka 0060. Yun lang nilalagay namin. Kita po natin. Pero pag medyo pangit ang pangit ang dahon, paminsan-minsan minimixan din namin ang urea. Bali lang, paminsan-minsan lang. Kapag nakikita lang natin na yung dahon ay hindi maganda.
So, bakit po ba? Ba't pa naglalagay po ng urea? Para saan po yun? Para sa kuan, pampabirdi ng kuan, Ah, pampabirdi ng daon, oo, pampataba ng dahon. pampataba, pampabulas ng dahon. Mm. So, ayan po mga farming. Ang ating pong pastor ay naglalagay po siya ng konting urea kapag yung dahon po ay medyo hindi maganda tignan. So, yung urea ay pang ano lang, pampaganda lang po ng dahon. Ang kadalasan yung ginagamit talaga ay itong triple 14 at yung putas para sa pagganda ng bunga. So, ayan. At mga ilang ano po, pastor? Mga ilang buwan po ba itong ampalaya natin? Ilang days bago siya makapag-unang pitas tayo? Makapagpitas. Kuan eh. Parang unang pitas namin, may 2 buwan lang sobra. Oo, kasi 147 days makita mo na yung kuan eh. Oo. Yung bunga. Oo, Oo, depende rin sa ano, no? 147 days makita mo na talaga, makita mo na yung ganito kalalaki. Ganito. Ah, okay. Oo. So, ibig sabihin, yung ampalaya, mga 2 buwan talaga siya, Oo. pwede nang mapitasan. Halos, Dalawang buwan may mapitas ka. mayroon nang mapitas. Ilan-ilan. So, ayan po, pastor, dako na po tayo sa inyo pong ginagamit na application sa pag-spray. Tsaka yung pang pabulaklak ng inyo pong ampalaya. So, dadako muna tayo sa insecticide. Kayo po ba ay gumagamit ng insecticide o natural lang po inyong ginagamit dito? Gumagamit kami ng insecticide. So, ano, pwede po natin ibahagi yung mga gold. Oo. Gold insecticide. Pero pag wala naman ako nakikitang Insekto, hindi ako. hindi nag-a-apply. Okay. Kumbaga ano lang, kung mayroon lang tayong napapansin. So, ayun po, ano, napakaganda. Hindi naman kailangan talaga natin na lagi po tayo mag-i-spray kung wala naman tayo nakikitang pong mga insekto o hayop dito sa atin pong mga ampalaya. So, gumagamit din po ba kayo ng fungicide? Oo, pag bago kami magtanim, ini-sprayhan muna ng Ng fungicide. Oo, fungicide. So, itong ibig sabihin, bago po natamnan itong lupa, ay inisprayan muna yung lupa. Oo. So, ayan, magandang ano po mga farming. So, yung mga bacteria at mga fungus dyan sa lupa, kinontrol muna bago itinanim po ni pastor yung ampalaya. So, hindi talaga agad-agad dadapuan ng fungus yung atin pong mga ampalaya. Napakagandang diskarte po. So, sa foliar po, pastor, ano pong inyong ginagamit? Gumagamit po ba kayo ng pampabulaklak? Gumagamit din yung Crop Giant, Sun, may Buron Humid. Yun, pampabulaklak yung Buron Humid. Yung Crop Giant na 1919 pampapintog. Pampintog ng bunga. Ano po ba yun? Ano? Triple 19? Triple 19. Anong kulay po ba nun, pastor? Yung Kulay triple? pink. Pink yun siya. So, ayan mga farming. Kulay Yung pink po. 15-15 kasi pang pabulaklak ay mayroon na ring buron na pang Oo. pabulaklak. Yun Kaya na lang pang ng bunga yun. Yung 1919 na Crop Giant. So, ayan mga farming. Iba-ibang paraan din po pala yung pag-i-spray natin ng pampabulaklak at saka pampapintog po ng bunga. Katulad po nito. So, kung mapansin natin, kung hindi po epektibo yung pag-a-apply po ni pastor, ay hindi po ganito kaganda ang atin pong ampalaya, no? So, epektibo talaga. Dapat pala ay alam natin kung para saan yung ating ini-spray na foliar. Kung siya po ba ay pampabulaklak o para sa bunga. So, napakagandang binahagi ng atin pong pastor. So, ano po ba, pastor? Iba pang mga paraan nyo po dito? Ngayon, kung may makita kayong mga, makita kaming mga, ano to, yung aphids. Yung nagapulot-kulot ito. O yung mga ganyang klase. Nagakulot-kulot ng ganyan, magkulot-kulot. Hindi na kwan yan. Madali lang magkalat. Kinakailang isprehan siya ng lanit. Lanit. So, yun po ay insecticide din. Para po sa mga ano yun, sa mga kumukulot aphids. Okay. Opo. Magkulot-kulot na ganyan. So, ayan. Kailangan din pala natin na gumamit ng ibang insecticide para po sa aphids. Itong lanit po yung ginagamit ni pastor para makontrol yung pangungulot ng ampalaya. So, mayroon ba kayong na-encounter dito, pastor, na tinatawag natin na namamarako? Mayroon doon. Mayroon din pong ano.
At yung mga ganun, dapat binubunot na. So, ang inyo pong ginagawang paraan para hindi po siya dumami, hindi na kumalat, ang inyo paraan ay binubunot. Binubunot na yun. So, bakit po natin kailangan bunutin siya kung halimbawa hayaan na lang po natin? Kasi pag may ganyan, may insekto na dumapo doon at dumapo din sa isang puno ng ampalaya, may tendency na yung dinapuan niya, magkuhan din. Ganun din. Hahawa din siya doon. Hahawa. So, ayan. Kasi farming, isa pang diskarte na kapag tayo po ay tinamaan ng pamamarako sa ating ampalaya, ay wag na po nating papatagalin. Bunutin na po natin. Kasi pag dinapuan po yan ng mga insekto, siguro pastor, isa pa dyan yung mga nagpo-pollinate, katulad ng mga maliliit na bubuyog. Oo. Yan. Kapag Oo. ampalaya, siguradong mahawaan niya na. Kasi sila lumilipat talaga. So, ayan po tandaan po natin mga sea farming. Pag namamarako, bubunutin po natin. So, sa ngayon pastor, ano po bang ibang para? Nagpo-pruning po ba kayo o natural na lang? Ito, tinatanggalan ng mga kon. Ito mamaya siguro magtanggal na naman kami ng matanda na Dahon. pati yung mga sanga na ganito na Yung mga talbos. Yan po ba yung binibinta po natin? Ito, mga ganito, mananiligaw na ganito. Yan na pala yan siya. Yung binibinta natin na talbos. Ito na siya. So, ayan. Ito may nakita ko dito pastor po na abono. Ito yung mga abono. Kaka-apply nyo lang po ng abono. Sa distancing po pala sa pag-apply nyo ng abono. Ayan, So, ayan po Ito po ay 14-14. 14. May mix yan na kuan. 0060. Oo nga, may nakita ako kanina na may kasama siyang 0060. So, yung distansya po nito pastor, ito yung mga ganito parang Dito kasi ang puno niyan. Oo, kilo lang yan dyan. Oo. Isang dangkal. So, isang dangkal talaga yung layo. Kasi yung ugat po niyan ay malayo na rin. Malayo na rin. Kahit dito nga yan, pwede na eh. Kasi kung ididikit natin dito pastor, sa may bandang puno niya, May tendency mabubulok ito. oo, pwedeng maapektuhan yung ditong puno niya, mabubulok. Mabubulok siya. So, ayan mga kasi farming, yan guys, tandaan po natin kapag ganito na po yung laki ng ating ampalaya, kapag tayo po ay mag-apply ng abono, ay dito na po, mga isang dangkal na. Isang dangkal. So, ang ugat niya daw kasi ay dito na po yan sa may malayo na. So, kung po pwede nga, dito pa sa mas unahan pa. Oo, kung po pwede, dito pa. Yung tamang po pastor, tamang pag-apply po ng abono, paano po ba? Yung pwede po ba na kahit tag-init mag-apply tayo ng abono o yung kailangan hintayin natin yung ulan? Kung may kuan ka, sapat na tubig, may patubig ka pa para mabasa yung puno ng kuan, yung palaya, pwede mo mag-apply ng abono. Pero kung tag-init, mag-apply tayo ng abono at hindi naman mabasa yung puno ng kuan, Opo. may tendency pa yan na kuan, magdilawan yung ampalaya. Bakit po pastor? Ano pong nun? Kasi parang baka mainit ba yung kuan, yung singaw ng Abono. Oo, yun na po yung sinasabi na iba pa na mas mataas ang moisture ng abono kapag hindi natin nabasa. Kumbaga matutunaw lang siya sa ng init. Kaya yung mga ampalaya natin ay pwedeng maapektuhan. Lalo na kung may 0060. Itong 0060 po sir, medyo matapang-tapang na abono ito siya. Malakas siya magpadilaw kung hindi siya hindi agad matunaw. Kaya kailangan talaga ang tamang timing sa pag-abono ay yung ang lupa ay mamasa siya. Pero kung kung medyo patuyo na, pwede namang idilig yan kasi mas maganda rin kung idilig yung 0060 at saka 14 kung masipag ka lang. Yun ko masipag. Yun po ay isang paraan. Kapag medyo patuyo na yung lupa, kasi hindi na ma-absorb ng lupa yung abono. Yun guys, pwede rin pala guys. Yung paraan na kapag medyo nanuyo na yung lupa, pwede na tayong magdilig uli. So, ibang diskarte din po yun sa pag-aabono. So, ayan po. Ang pagbabahagi po ng atin pong pastor po yan po ay sabi niya nga gusto niyang ibahagi kay sabi nga na hindi naman tayo habang buhay na bata, tayo pa ay tumatanda. So gusto niya pong ibahagi yung kanya pong kaalaman para sa mga kabataan o mga bagong sibol na gusto pong magsaka, na matutunan kung paano po ang magtanim ng iba't ibang klaseng gulay.
So ayan pastor, mga huling ano na lang po, ano po ba ang inyong iba pang ma-advise sa mga gusto pong sumubok sa pagsasaka, pagtatanim po ng gulay, lalong-lalo na dito po sa Ampalaya. Ay, kung mayroon din lang kayong magandang area na hindi naman napapabayaan lang, taniman na ninyo ng ampalaya. Unang-una, may pangulam na kayo. Ikalawa, nakakatulong yan sa araw-araw, lalo na kung may mga estudyante kayo. Nakatulong yan sa pag-aaral ng mga estudyante. Magastusin po, no? Magastusin. Makakatulong sa mga lahat ng mga kailangan ng mga bata. At kuan din, yung ito, parang bata rin na inalaga-alagaan mo. Yun ang pinakamaganda. Kailangan, sabi nga nila, mas namimiss pa daw yung gulay kaysa sa asawa eh. Alagaan mo rin. Totoo ba yun, ante? Mas namimiss daw yung gulay kaysa sa asawa. So, ayan pastor, maraming salamat po. No? Baka mayroon po kayong gustong i-shoutout o gustong batiin po sa inyo pong mga iba't ibang mga kaibigan o mga kamag-anakan po natin. Binabati natin yung mga kamag-anakan niyan sa Ilocosur at yung mga kasamahan natin sa sa church. At yung mga nagugulayan na rin. Magandang tanghali sa inyong lahat. So ayan, maraming salamat po sa atin pong gwapong pastor. So at sa kanya pong may bahay, si ante. So ante, baka pwede pong malaman yung misis po ni pastor. Baka pwedeng malaman ang pangalan. Yan. So ayan ante, sige po. Siya po si ante, ang ante po na aking misis na katulong po dito ni pastor. Mas maganda kung sa kanya po natin malaman yung mga ibang ginagawa rin po dito. So yung ano niya, yung katuwa nga po ni pastor dito, yung kung paano po siya tumutulong kay pastor. Tumutulong ako sa pag-aabuno. Yan, siya ang nagabutas doon sa malapit sa puno ng ampalaya at ako naman naglalagay ng abono. So sa bawat trabaho dito ganito ante, kumbaga kasama, parang kami rin ni Erlyn. Lalo na pag mamitas na, masarap kasi magpitas pag maraming bunga. Oo. Masarap mamitas. Kaya nga. Sige po ante. Pang-10 na ito, napitas yung kanina. Pang-10 harvest na. So napakalaking blessing na talaga pastor. Isang buwan na. Isang buwan. Na tuloy-tuloy na pagpitas po ano. So ayan, sige po ante, ano nga pong inyong pangalan? Ako nga po pala si Erlina Galia. Yan. So ayan guys, maraming salamat. At sumabaybay kayo sa amin pong kwentuhan ni pastor sa pagbabahagi po ng kanya pong kaalaman sa pag-ampalaya. Muli ano, kita-kits na lang tayo ulit at subaybayan po natin muli yung sa susunod pa na pagtanim ni pastor ng gulay. Ang balita ko ay plano niya po magtanim ng talong po ngayon. So muli mga kasi farming, kita-kits na lang po tayo. Happy farming at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.